Sa umaga pong ito, tayo po ay dumako na po sa salita ng Diyos, sa mensahe po ng ating Panginoon. Ang topic po na nais ko pong i-share sa inyo may pamagat na sino ang mga makatatanggap sa mga ipinangako ng Diyos. O sino ang po pwedeng makaranas, maka-experience sa mga pangako ng Diyos. 1,000 promises of God from the Holy Scripture ang po pwede po nating maranasan at ma-experience. At ang tanong, sino po ang po pwedeng makaranas niyan? Alam niyo po, ang isa po sa pinaka-best experience na maranasan po natin ay yung mga pangako ng Diyos mula sa Holy Scripture ay patuloy po na maranasan natin at ganoon din po sa ating pong mga anak, apo at kaapu-apuhan. Hanggang 4th generation ay mararanasan natin ang mga pangako ng Diyos. Ang tanong, sino nga ba ang po pwedeng makaranas niyan? Yan po ang mensahe ng Diyos na ngayong umaga ay ating pong pag-aaralan. Handa na po ba kayo mga kapatid? Ito po sa aklat ng Hebrew chapter 6 verse 17 to 18, sinabi ng Diyos sa kanyang salita, gayon din naman, pinatibayan ng Diyos ang kaniyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakilala sa kanyang pinangakuan na hindi nagbabago ang kaniyang panukala. Verse 18, at hindi nagbabago ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo sa kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Tayo pong nakatagpo, tayo pong nakasugpong, tayo pong nakakilala, tayo pong tumanggap, tayo pong nagkaroon ng tamang relasyon, ay panatag ang ating kalooban na umaasa na maranasan natin at matanggap natin ang mga pangako ng ating Panginoon Diyos. Sino po dito excited na maranasan patuloy na walang patid, walang hinto ang mga pangako ng Diyos? Amen? Praise God. Hallelujah. Okay. Napakahalaga po na sa ating buhay, habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, maranasan natin, mag-flow sa ating buhay ang mga ipinangako ng Diyos. Number 1, ang kauna-unahan na makakaranas at makaka-experience ng mga ipinangako ng Diyos mula noon until now, ang sabi po dito ay ang mga lumago at nagbunga ang pananampalataya. So it means, kailangan po pala talaga na mag-grow, lumago yung ating pong pananampalataya sa harapan ng Diyos. Hinahanapan po tayo ng bunga. Hinahanapan po tayo ng Diyos na talagang tayo po ay mula po sa pagiging bansot dahil nagpasimula pa lang po tayong magkaroon ng knowledge sa mabuting balita. At tayo po'y patuloy na talaga nakakarinig na salita ng Diyos, patuloy pong pinatitibay, pinalalago ang ating pananampalataya. Hindi po pwedeng mananatili lang tayong bansot. Kailangan po sa ating pong buhay, dumating po sa ating pong buhay na talagang mag-grow po tayo. Lumago po tayo. At sa paglago po natin, magpasimula na magkaroon tayo ng mga bulaklak. At hanggang sa tayo po yung mga bulaklak na yon ay hindi po malaglag at hanggang maging bunga. Magbunga po yung ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Ito po yung nais na talagang makita ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga po napakahalaga po talaga yung ating pong pag-aaral, yung ating pong pakikinig, yung ating pong pagbabasa. Kailangan po talaga maging talagang masunurin po tayo. Minsan masakit po yung salita ng Diyos. Minsan open rebuke yung mensahe ng Diyos. Minsan open rebuke yung kanyang word. Pero ang importante po, doon sa mga mahasakit na salita ng Diyos na itinutuwid tayo, dapat po
maging maayos tayo. Dapat po maging matuwid tayo. Dapat po magbunga po yung mga salita ng Diyos na yon na napapakinggan po natin hanggang sa patuloy po tayo talaga ay maging maayos at lumago at magbunga yung ating pananampalataya. And then, kapag naranasan na po natin na tayo lumalago, tayo nagbubunga, ang pangako ng Diyos, yung kanyang pangako, automatic po yun, mararanasan na po natin. Ano po ang sabi ng Hebrew chapter 6, verse 7? Pinagpapala ng Diyos ang lupang matapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinakikinabangan ng maglilinang. Tingnan niyo po. Sino po yung pinagpapala ng Diyos? Yung lupang tumatanggap ng masaganang ulan. Okay. Makinig po kayong mabuti. Yung lupa po diyang tinutukoy, tayo po yan. Tayo po yung lupa. At yung pong masaganang ulan, yan po yung salita ng Diyos na ikinukumpara sa isang lupa na matapos po itong nililinang, inaararo, pagkatapos araruhin, lilinangin, susuyurin, tatanggalin po yung mga dumi, yung mga damo para maging malinis. At pagkatapos po ito ay sasabugan po ng binhi. At yung binhi na yon, ito po yung lalago at tutubo at mamumunga. Ganon din po ang gustong makita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na makikita po natin, sabi ng Diyos, pinagpapala ng Diyos. Ibini-bless ng Diyos. Dadaloy ang abundance, life, prosperous life mula sa Diyos. Kanyang pagpapalain ang bawat isang taong tumatanggap ng salita ng Diyos at matapos mapakinggan, matapos itong mapag-aralan, ito ang bumabago, ito ang nagpapalago, ito ang nagbibigay ng isang bagong puso, bagong isip, bagong buhay sa Kanya. Kaya po maliwanag po ang lumalago, ang nagbubunga ang pananampalataya. Dito po patuloy na idadaloy ng Diyos ang kanyang masaganang pagpapala. Kaya kung nais po nating maranasan ang mga pangako ng Diyos sa taong year 2024, patuloy po nating maranasan ang highly favor, patuloy po natin talagang pakaasamin ng bawat isa po sa atin yung mga salita ng Diyos na ating pong nababasa, yung mga salita ng Diyos na ating pong personal na dinidevotion, yung mga salita ng Diyos na ating pong patuloy pong napapakinggan. Ito po'y patuloy po na ating namnamin. Patuloy po na ito ay isik-in po natin. Patuloy po i-desire po natin talaga, minsan masakit, minsan nakakaupin ang salita ng Diyos. Pero ito po ay ating pong sundin ng buong kapakumbabaan at pag-ibig. At kapag ito po'y nasusunod na po natin, ito po'y naipamumuhay na po natin, ito na po ang isang malinaw na indikasyon na tayo po'y lumalago at nagbubunga ang ating pananampalataya at relasyon sa harap ng Diyos. At kapag nakita po yon, sabi ng Diyos, pinagpapala ng Diyos ang lupang matapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinakikinabangan ng maglilinang. Ang tunay pong maglilinang ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag tayo po'y tunay na gumagawa na ng mga bagay na nakapagpapangiti sa Diyos, tayo na po yung tunay na lupa na nakapagbibigay ng bunga doon sa maglilinang na walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang sabi po niya sa Hebrew chapter 6 verse 7, kauna-unahang sinabi niya, pinagpapala ng Diyos.
ibinibless ng Diyos ang lupang matapos tumanggap ng masaganang ulan. Ang masaganang ulan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos na walang lubay, walang hinto, nating patuloy na pwedeng basahin, pwedeng pagbulay-bulayin at napapakinggan. Ito yung masaganang ulan na patuloy na nagpapalambot sa ating matitigas na puso, sa ating matitigas na kaisipan. At kapag tuluyang lumambot ang ating matitigas na isip at matitigas na puso, at ito'y bumaon at tumimo at nag-ugat sa ating puso't isip, ito ang makapagpapabago, makapagpapalago, makapagpapabunga sa harapan ng Diyos ng ating buhay. At kapag naranasan natin yon, ang sabi ng Diyos, dadaloy ang kanyang pagpapala na kanyang ipinangako sa bawat isang tunay na mahal niyang mga anak at lingkod ng Diyos. Hallelujah! Walang po pwedeng makapigil nun, mga kapatid. Maiinggit yung mga tao sa paligid natin. Maiinggit yung mga taong kapag may nangyayari sa buhay mo, laging naka-smear. Laging nakakunot ang noo. Kasi hindi po pwedeng mapigil yon. Automatic yon. Kapag sinabi ng Diyos, pagpapalain ka, kapag nakita kang lumalago, kapag nakita kang nagbubunga, tutuparin yon ng Diyos 101%. Hindi po pwedeng pigilin, kapatid. Kaya ibibless ka ng Diyos. In any aspect in your life, mararanasan mo ang walang katapusan na galaw, biyaya, pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Praise God. Kaya po ang sekreto lang, pakaasamin natin na patuloy pong lumago, patuloy pong magbunga ang ating pananampalataya. Ang paglago at pamumunga ng ating pananampalataya, depende po yan kung paano mong ino-honor, kung paano mong minamahal ang Diyos sa buhay mo. Naalala ko yung sinabi ng Diyos doon sa Malakay chapter 3, verse 5 up to following verses. Sabi niya, iginagalang nyo ang inyong mga pinuno at ang inyong mga magulang. Pero ako, sabi ng Diyos, bakit hindi nyo man lang ako pinagpipitaganan? Bakit hindi nyo man lang ako iginagalang? Nakukuha nyong igalang ang inyong mga magulang, ang inyong mga pinuno. Ako ang inyong tunay na Ama. Ako ang inyong tunay na Panginoon. Bakit hindi nyo ako pinagpipitaganan? Yan po ang sabi ng Lord sa Malakay chapter 3, verse 5 up to following verses. Ang isa pong matinding hinaing ng Diyos dyan, hindi niya nakikita ang tunay na pagpapahalaga at paggalang sa Kanya ng mga Israelita. Sabi ng mga Israelita sa Kanya, sa papaanong paraan ka namin idinidisrespect? Sa papaanong paraan ka namin hindi ginagalang? Sumagot pa po yung mga Israelita. Sabi ng Diyos, sa pamamagitan ng inyong mga kaloob at mga ikapo. Sa inyo po, mga kapatid, ang isa po na matinding hinahanap ng Diyos sa Malakay chapter 3 verse 10, kung paano tayo nagiging tapat na buong kasiyahan na ibinibigay natin ng buong galak ang ating mga kaloob at ang ating mga tithes. Matuwid ba na yung mga may sakit, mga pingkaw, mga pilay, mga bulag na inyong mga alagang hayop, ang inyong inihahandog sa akin? Subukin nyo ang gawin niya sa inyong mga pinuno kung sila'y matuwa sa inyo. Nagagalit ang Diyos dahil hindi lumalago, hindi lumalalim, hindi nagbubunga ang kanilang pananalig
na may paggalang sa Diyos. Kaya mga kapatid, ngayon po sa ating pong kapanahunan, ano po ang pwede po nating maipagmamalaki sa harapan ng Diyos? Tayo po ba, ang bawat isa po sa atin, lahat ng mga biyaya na atin pong tinatanggap, ay masasabi natin na sabik tayong ibalik ang para sa Kanya, yung ating tithes at yung ating handog. Masasabi po ba natin excited tayo na ibalik ang ating handog para sa Panginoon? Kung ganun po, yan po isang malaking indikasyon na tayo lumalago at nagbubunga ang ating pananampalataya. Ano po pangako ng Diyos? Pangako ng Diyos sa Malakay 3:10. Mga kapatid, subukin niyong gawing iyan. Kapag dinala niyong buong buo ang inyong mga ikapo, subukin niyo ako. Bubuksan ko ang mga durungawan ng kalangitan. At kapag naibukas ko ang mga durungawan ng kalangitan, ibubuhos ko sa inyong buhay, sa inyong pamilya, sa inyong kabuhayan, ang masaganang pagpapala na walang sukat, paglagyan. Pangako po ba yan ng Diyos? Matindi pong pangako yan. Pero napakaraming Kristiyano ang gusto maranasan ng pangako ng Diyos, pero hindi gustong sundin ang utos ng Diyos. Ang utos doon, subukin ninyo ako. Ako po yung aking mga anak, yung aking asawa, ayan po sila. Kinagagalitan ko sila, nire-review ko sila. Sinasabi ko sa kanila, maging tapat kayo. Maging tapat kayo. Lahat ng biyaya na lumalapag sa inyong palad, yalis nyo kagad yung handog, yalis nyo kagad yung tithes, kahit magkano yan. Maging tapat kayo. Kung gusto nyong pagpalain ng Diyos, andyan po sila. Ang sikreto po para maranasan ang pagpapalang pangako ng Diyos, nagpapasubok ang Diyos. Nagpapasubok ang Diyos. Subukin ninyo ako. Kundi ko buksan ang mga bintana at durungawan ng kalangitan para ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Kapag po tayo tapat na sumusunod, nagbubunga yung ating pananampalataya at sumusunod sa sinasabi ng Diyos, kung ano yung pangako niya, mararanasan po natin. Hindi po sinungaling ang Diyos. Mararanasan po natin. Sabi nga ni Pastor Reggie, pag panahon na daw ng bigayan, ang mga Kristiyano na sa CR, napapaina ko po. Masakit talagang pakinggan, di po ba? Pero ang mga tunay na lumalago at nagbubunga, nasa bahay pa lang ang Kristiyano, nakasobre na yung kanyang offering, yung kanyang tithes. Ako po sa bawat araw, nakabukod kagad ang aking tithes. At ito po ay buong galak ko na itinatanim sa lingkod ng Diyos. Noong linggo po, na-invite po ako mag-talk sa Pampanga. Sabi ng Lord, yung seed mong naiipon, itanim mo sa pastor. Yung pastor po ng church, doon sa church na yon, in-invite po ako. Humihingi po siya ng pasensya. Sabi niya, Pastor, pasensya ka na. Wawanto lang yung nailapit ko sa iyo ngayon. Sabi ko sa kanya, Pastor, no problem. Huwag ka mag-alala.
Halika, pastor, sunod ka sa akin sa sasakyan. Dahil nangusap ang Lord, yung naiipon mong tithes, itanim mo sa pastor. Yung pong pastor na nag-invite sa akin, siya po, sa kanya ko isinid yung aking pong tithes. Tuwang-tuwa po siya, hindi siya makapaniwala. Sabi niya, pastor, bakit ganito, baliktad, ikaw ang in-invite ko. Hindi, pinabibigay sa iyo ng Lord yan. Alam niyo po, oras pong maitanim ko po yun. Ako po'y namangha at nagulat. Ang Diyos po, yung tinanim ko po sa lingkod ng Diyos, triple ang balik sa akin. Kapag nakita ng Diyos ang ating pagsunod, kapag nakita ng Diyos ang ating tapat na buong galak natin talagang ibinabalik ang ating binhi para sa Kanya. Dito po ay nakita niyang tayo galak na galak. Sabi ng Lord, ibubukas ko ang durungawan ng kalangitan. Ibubuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala na walang sukat, paglagyan. Aking natutuwa sa aking anak na panganay, ngayon po ilang buwan na po sa nakabukod, ipinamana ko na po yung bahay namin kasama lahat ng gamit. Kaya napakapalad po ng panganay ko. Wala pang asawa pero may bahay na. Pati mga gamit, sabi ko sa kanya, anak, pinamamana ko sa iyo yan. Kasi siya po yung kaisa sa anak na lalaki. Natutuwa po ako sa kanya kasi nakita ko po yung kahit po nung panahon pa lang siya walang trabaho. Bibigyan siya ng love gift na 300. Magsisid po yan ng 50 po sa akin. Pasit ko bago po yan umalis. 300 lang po yung kanyang tinatanggap na love gift, pero 50 po yung seed na binibigay niya sa lingkod ng Diyos. Nung nagkatrabaho na po sa linggo-linggo, pagdating po niyan, pasid ko po. Pasid ko po. Alam niyo po, nakita ko yung daloy, yung pangako ng Diyos sa buhay niya. Namamangha po ako at nagugulat sapagkat yun po ay bunga ng kaniyang katapatan sa Panginoon. Grabe po yung galaw ng Diyos sa buhay ng aking anak. Kahit napakaabala, napaka-busy, nagulat po kanina. Galing ng Baliwag, 6:30 ng umaga, narito na po siya. Hindi po sa anak ko yan kasi gugulat po ako sa kanya. Galing ng Baliwag, 6:30, nandyan na po. Katatapos ko lang po magwalis ng bakuran. Kaya ng umaga, dumarating po siya. 6:30 ng umaga. Kapag nakita ng Diyos ang ating paglago at bunga ng ating pananampalataya, sabi ng Diyos, pagpapalain ang bawat isa na lupa na matapos tumanggap ng masaganang ulan ay tunay nga na ang biyaya at pagpapala ay mararanasan mula sa ating Panginoon. Mga kapatid, I hope na hindi lang pangarap, hindi lang pag-aasam ang manatili sa bawat isa po sa atin, kundi lumago po tayo. Magbunga po tayo. Sapagkat yan ang hinahanap ng Diyos sa bawat isang nais niyang pagpalain. Ikalawa, na makakaranas ng mga pagpapala at pangako ng Diyos ang mga gumagawa na may pag-ibig at nagpapatuloy na ginagawa ito. Mga kapatid, napakahalaga po na sa lahat ng ating ginagawa, kaya natin ito ginagawa, ang nagpupursu ay mahal natin ang Diyos. Bakit maraming mananampalataya tumitigil, humihinto sa kanilang napasimulan na ginagawa para sa Diyos? Isa lang po ang indikasyon nun, hindi na niya mahal ang Diyos. Kaya po napakahalaga po na ang gumagawa tayo, kaya mo ginagawa yan dahil mahal mo ang Diyos at nagpapatuloy kang ginagawa mo yan.
Sabi po ng Bible sa Hebrew chapter 6 verse 10, makatarungan ang Diyos. Hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong kapwa Kristiyano. Hindi daw po lilimutin ng Diyos. Hindi kayang-kayang malimutan ng Diyos yung lahat ng ating ginagawa sa Diyos. Ano man yung ginagawa mo na yan, kapatid. Sinimulan mo na yan, kapatid. Ano man ginagawa mo yan, na bunga ng pag-ibig. Hindi yan kayang limutin ng Diyos. Maraming Kristiyano nakalimot sa kabutihan ng Diyos. Kaya huminto, tumigil sa kanyang ginagawa para sa Diyos. Pero ang Diyos, sabi niya, hindi niya kayang limutin lahat ng ating ginagawa na dulot ay pag-ibig at nagpapatuloy tayo sa lahat ng ating ginagawa. Ang sabi ng Diyos, hindi ko yan kayang limutin. Ang tao sadyang madaling makalimot. Pero ang Diyos, never niyang kalilimutan ang bawat isang anak niya, tapat na gumagawa ng may pag-ibig at nagpapatuloy sa Diyos lahat ng kanyang ginagawa para sa Panginoon. Hindi niya malilimot. Hindi niya kayang limutin. Kaya yung biyaya, yung mga pangako ay mararanasan ng Diyos. Ikatlo ng mga taong makakaranas ng mga pangako, biyaya ng Diyos, ang mga patuloy na nagsusumikap hanggang wakas. My beloved brothers and sisters, yung lahat ng ating pagsisikap, lahat ng ating sinimulan, lahat ng ating ipinundasyon na mga paglilingkod, mga gawain, pagsunod, pagpapahalaga, pagmamahal sa Diyos, ay dapat po patuloy na tayo po ay magsikap at huwag po tayo na madidisalign sa lahat ng ating pagsisikap. Patuloy po natin itong gawin hanggang wakas. Kapag ito po ay naipagpatuloy natin hanggang wakas, hanggang sa dulo ng ating buhay, tayo po makakaranas sa mga pangako natin. Ano po sabi ng Hebrew chapter 6 verse 11, at pinakananais ko na ang bawat isa sa inyo ay patuloy na magsumikap hanggang wakas upang kamtan ninyo ang inyong inaasahan. Napakaliwanag po ang sabi ng Hebrew chapter 6 verse 11. Ang pinakananais ng Diyos ng bawat isa po sa atin ay magpatuloy na magsumikap hanggang wakas upang kamtan natin ang ating mga inaasahan na pangako ng Diyos. Kaya wala pong hihit po sa atin. Wala pong dapat tumigil sa atin sa lahat ng ating pagsisikap na ginagawa para sa Panginoon. Tuloy-tuloy ng mga kapatid sapagkat kakamta natin lahat ng ating inaasahan ng mga pangako ng Panginoon sa ating mga kapatid. And then ikaapat, ang mga nagtitiis, masipag at nananalig sa Diyos. Lahat ng mga mananampalataya na buong sikap na nagtitiis, napakasipag at nananalig sa Panginoon, ito po ang patuloy na makakaranas ng mga ipinangako ng Diyos. Patuloy lang po tayo mag-tiis. Ano man po ang ating po nakikita, ano man po ang mga disappointment sa ating buhay, ano man po ang mga discouragement natin na naranasan, mag-tiis lang po tayo, magpatuloy lang po tayo, magsipag lang po tayo, patuloy lang po tayo manalig na may kasamang pagsunod ng buong kapakubaba at katapatan. Ang pangako ng Diyos, pararanas niya po sa atin ang kanyang pangako kung ano ang kanyang sinabi sa bawat isang tapat na patuloy na sumusunod sa kanyang anak. Sabi po ng Hebrew chapter 6 verse 12, kaya't huwag kayong maging tularan ninyo mga taong nagtitiis at nananalig sa Diyos at sa gayoy tumatanggap ng mga ipinangako niya. Ay kita po natin ang
gusto ng Diyos. Patuloy po tayo maging masipag sa lahat ng bagay. Especially po sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin para sa Diyos. Patuloy po tayo maging masipag. Patuloy po tayong magtiis. Patuloy po tayong manampalataya, manalig na may kaakibat na tapat na pagsunod at ang pangako ng Diyos sa gayo'y tatanggapin niyo ang ipinangako niya. Hebrews chapter 6 verse 12. Kaya po mga kapatid, kita po natin, ito po yung makakaranas ng mga ipinangako ng Diyos. Kaya po mga kapatid, hahabulin ka ng pagpapalit. Hahabulin ka ng favor. Hahabulin ka ng provision. Magugulat ka, mamamangha ka kung paano bumubukas ang mga durungawan ng kalangitan at hinahabol ka ng masaganang biyaya at pagpapala sapagkat nakita ng Diyos ang iyong patuloy na tapat na pagsunod sa Panginoon. Nakita ng Diyos ang iyong mga pagtitiis. Nakita ng Diyos ang iyong paglago, ang bunga ng iyong pananampalataya. Kaya matutupad ang mga ipinangako ng Diyos sa bawat isang isa. And then conclusion, in the book of Deuteronomy chapter 28 verse 1-2, ang sabi ng Diyos, kapag dinidig ninyo ang tinig ni Yahweh. Pasalin niyo po mga kapatid, kaya po napakahalaga po na lagi po natin inaabangan ang tinig ng Diyos. Minsan po hindi po dito ang uusap ng Diyos. Dito po sa ating Diyos. Sa pamamagitan ng mga conviction, sa pamamagitan ng kanyang espiritu, minsan hindi po dito sa nangungusap, minsan dito. May ipapagawa na sa'yo. May iuuto sa sa'yo. Pero depende po ito para tayo mag-respect. Minsan lalaban ka. Minsan makikipag-partner ka sa Diyos. Lord, ito na lang. Lord, bakit ganun? Lord, bakit gusto mo ako sumunod sa iyo? Lord, bakit kailangan akong gawin to? Pero kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, sabi diyan, kapag dirinig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod, ina niyo po, napakahalaga po ng tinatawag na faithful obedience. Una, maririnig mo yan. Una, ikukunti ka ng Diyos. Pero nandun po ang laban. Sa kalawang tenga, yung bulong ng kaaway. Sa kanan tenga, yung bulong ng Diyos o ng Espiritu ng Diyos. Laban po yan. Narinig mo ipinapagawa sa iyo ng Diyos. Merong sumusumsum na kaaway. Pero sabi po ng Diyos sa kanyang salita, Deuteronomy chapter 28 verse 1, kapag dininig ninyo ang kinig ni Yahweh at sinunod ng kanyang kautusan, ano man ang ilalagay ng Diyos sa puso mo, ano man ang sinasabi ng Diyos sa iyo, ano man ang ipinapagawa sa iyo, kapag yan ay buong puso mong sinunod, ito po ang pangako ng Diyos. Ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Alam niyo po mga kapatid, yung word na ibabantog, pag-uusapan ka ng lahat ng tao sa paligid. Sapagkat makikita nila ang kakaibang ginagawa ng Diyos sa buhay. Maraming maiinggit sa iyo. Maraming di matutuwa sa iyo. Maraming gagawa ng iso sa iyo. Kasi pangako ng Diyos, ibabantog ka sa gitna ng mga bansa. Kapag ang bawat isa po sa atin mga kapatid ay natuto na makinig, sumunod sa conviction sa ating puso't damdamin, may ipinapagawa siya. Bagamat ayaw natin, pero ipinapagawa ng Diyos.
at sinunod mo, ginawa mo yung sinasabi ng Diyos, yung conviction ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. May matinding mangyayari sa buhay mo, kapatid. May matinding mangyayari sa buhay ko, kapatid. May matinding mangyayari sa buhay natin, kapatid, na walang makakakontrol nun, walang makapipigil nun, sapagkat ang Diyos ang gagawa nun. Walang makakahadlang. Ang sikreto lang po, mga kapatid, kapag tayo natutong makinig, natutong sumunod sa tinig at utos at sinasabi ng Diyos. Minsan hindi po madali. Hindi po madali ang tumugon sa tinig at utos ng Diyos. Bibigyan ko po kayo na example. Si Abraham, halos kung ilang taon na naghintay na magkaroon ng sariling anak. Nung bigyan siya ng anak, mag-100 taon na siya. At nung bigyan naman siya ng anak, granted yung kanyang prayer request. Nung binatili na yung kanyang anak na si Isaac, ano ang tinig na narinig ni Abraham? Abraham, pumunta ka sa ibabaw ng bundok. Isama mo ang iyong kahit sa isang anak na si Isaac. At siya ay yung ihalog sa akin sa ibabaw ng bundok upang makapag-usap yun sa aking harapan. Gano'n po kahirap yung narinig niyang tinig at narinig niya kautusan. Napakahirap. Pero ano po ginawa niya, Abraham? Hindi ipinagramot, hindi nangatuwiran, hindi ipinagdamot, dahil alam niya yung Abraham, yung Isaac na yun, regalo ng Diyos. At ang Diyos din ang may karapatan na bumawi at humingi sa kanya kahit sa isang anak. At siya'y handang sumunod ng buong katapatan. Kaya nung ibabagsak na niya yung punya sa dibdib ng kanyang anak na si Isaac para patayin niya, at pagkatapos siya mapatay, hindi kanyang susunugin sa ibabaw ng bundok, inigil siya ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Sabi ng anghel kay Abraham, Abraham, Juan, sinusubo ka lang ng Diyos kung gaano katapat sa iyo pananampalatayang pagsunod. Naroon ang tupa nakasabit ang sumay sa halaman. Yun ang iyong handog sa Panginoon Diyos. Dahil nakita ng Diyos ang katapatan, ang paglago at pagsunod ni Abraham, yung pangako ng Diyos naranasan ni Abraham. Abraham, pagpapalain kita, ibabantog kita sa lahat ng bansa. Magiging sindami ng buhangin sa kalangitan ang iyong lahi. Magiging sindami ng mga bituin sa kalangitan ang iyong lahi. Ang mga bansa'y pagpapalain ko dahil sa iyo. At pagpapalain kita, Abraham, sapagkat nakita ng Diyos, marunong siyang sumunod sa tinig at utos ng Diyos kahit napakahirap. My beloved brothers and sisters, hintayin niyo po isang araw na marinig niyo ang tinig ng Diyos. Maramdaman niyo sa inyong damdamin na may ipinapagawa sa inyo ang Diyos. Hintayin niyo. At kapag may pinapagawa sa inyo ang Diyos, kahit napakahirap,
sa puso mo yan. Hindi ka halos pinatutulog. Hindi ka halos binibigyan ng kapanatagan hanggang hindi ka sumusunod. Gawin mo yan, kapatid. Kapag ginawa mo yan, katulad ni Abraham, bubukas ang mga durungawan ng kalangitan at maranasan ang laksa-laksa ng mga pangako, biyaya at pagpapahalaga ng Diyos na hindi mo pa naranasan.